Mateo 6:7, "At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila." Yan po yung isa sa mga paboritong kumbaga atake, no? Isa sa mga paborito na kumbaga isa to sa mga pamamaraan nila no? Ng panghihikayat, itong talatang ito na di umano daw kumbaga ipinapatungkol nila to sa mga sa ating Santo Rosario, no? Sa ating pagro-rosary, yung paulit-ulit, no? Pagkatapos basahin ng talata, no? Ititiklop yung Biblia, magpapaliwanag, ipapatungkol nila ito sa ating rosaryo. So, kumbaga, ang nakakapagtaka lang dito, no? Ang nakakatuwa lang kasi rito, minsan magtatanong sila yung bang mga apostol nung nabubuhay sila, nagro-rosaryo ba sila? Yan yung mga tanong nila May mababasa ka ba sa Biblia na mga apostol nagro-rosaryo? Yan yung atake nila Ang pinagtataka ko, yung tanong nila na yan, kumbaga para hulihin tayo No, huli-hulihin tayo. Wala kang mababasa sa Biblia na ang mga apostol nagro-rosaryo. Wala. Yun naman pala, walang mababasa nagro-rosaryo yung mga apostol. Bakit yung talata ng Biblia, no, ipapatungkol mo? Di ba? Ipapatungkol mo sa mga Katoliko. Kailan lang ba nagrosaryo yung mga Katoliko, di ba? Wala na yung mga apostol Ibig sabihin, nung maisulat ang talatang ito, no, kumbaga hindi ito patungkol sa rosaryo. Ang tinutukoy dito, yung pananalangin ng mga hintil. Yung walang kakwenta-kwentang panalangin, yung po yung tinutukoy dito No? Yung walang kwenta. Ang linaw naman Sabi nga babasahin lang natin yung talata ng malinaw. Ano po sabi dito? At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Yung ipinagbabawal pong paulit-ulit, yung walang kabuluhan. No? Yung sabi nga sabi pagka binalikan daw po natin yung original na pagkakasulat, diba ang tinutukoy dito? Kumbaga, ang katumbas nun ay yung dumadaldal. Yan lang. Dumaldal lang. Diba? Nananalangin, ibig sabihin nakipagdaldalan, kwentuhan, parang yun po yung tinutukoy. So, mga brothers and sisters, di ba sabi nga kanina ni Brother Jay, yan, ni Brother Arnold, kumbaga sabi, unawain po natin yung buong konteksto. Malilinawan po natin ito. Diba? Malinaw naman yung paliwanag. Ang tinutukoy po ng talata, yung walang kabuluhang paulit-ulit. So, kumbaga sabi nga ipinakita lang natin dito yung kumbaga yung keyword, no? Yung salita na dapat nating maunawaan. Ang tinutukoy, yung walang kabuluhang paulit-ulit. Yan. Paulit-ulit ko pong sasabihin lagi ito. Na kasi alam nyo minsan kailangan talaga ulit-ulitin din para maintindihan no? Kasi alam mo ang kukulit din ng mga yan, no? Yun yung walang kakwenta-kwenta yung sinasabi nila Yung walang kabuluhang paulit-ulit na sinasabi nila, ang tinutukoy daw doon, rosaryo. Paulit-ulit lang din yan. Yung po yung tinutukoy ng Biblia yung sinasabi nila, no? Kasi kung iisa-isahin po natin, no? Unang-una, mag-aantanda ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Teka, pag sinabi nilang walang kabuluhan, teka mo, nasa Bible yun, nakasulat. Di ba? Yung unang-unang binabanggit din namin, natin, Ama namin, yan, yung panalangin, wala bang kabuluhan yun? Kaya nga meron akong tanong na kumbaga sabi, meron akong tanong. Pagka nagdasal ba tayo o nagnilay tayo ng o kaya nagrosaryo tayo, masama bang magrosaryo? Hindi. Hindi.
Ibig sabihin, kung hindi masamang magrosaryo, ang tanong ito kung hindi masama, ibig sabihin mabuti. Yan ang tanong, masama bang gumawa ng mabuti? Yan. Hindi. Baka sumagot naman hindi. Yan. So, ganun lang kasimple. Ulitin ko po, ang tinutukoy po ulit dito, para po sumunod daw yung pang-apat, ang tinutukoy po na walang kabuluhang paulit-ulit, yung walang kakwenta-kwentang panalangin ng tulad ng mga hindi.